Magandang gabi po dito sa Pilipinas. At yung mga kapatid natin, kanina kita ko meron tayong mga member from Paris, si Ate Cynthia, at ang iba natin mga kapatid pa na hindi din nag-greet. Marami nag-aabang, naghihintay. Kaninang umaga, ang ganda ng ating morning watch. Umabot tayo ng bagit 452 ata na nagisama real time sa ating buong morning watch. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Ready na ba kayo sa Word of God? Nice kong umpisahan ang mensahe ito sa magitan ng isang totoong pangyayari. Kwento ng isang tao. Sa Life Magazine po, Life Magazine, siya po'y pinangalanan. The number one man of the millennium. Itong taong ito. The number one man of the millennium. He had 1,093 inventions. Antindi niya. Yung na-invento niya, patented sa kanyang pangalan, no? 1,093. He held more patents than any other person in the world. Having been granted at least one patent every year for 65 consecutive years. Ang tao pong ito ay si Thomas Edison. No? Kaya mo patented, ibig sabihin, siya ang nakaimbento, siya ang nagmamay-ari para hindi tumanakaw. Ano? Kaya nakapatented sa kanya. So, yan po si Thomas, paglipa muna, si Thomas Edison. Itong si Thomas Edison po, no, madalas ang ating alam sa kanya, we credit Edison's ability to creative genius. Oh, genius yun eh. Exceptional genius kasi yun eh. Pero sa kanya, hindi ang kanyang pagiging genius, hindi yun ang kanyang pinagmamalaki. But he credited it to hard work. Oh, pagsusumikap. Kasipagan. Sabi niya, genius, sabi niya, he declared, is 99% sabi niya, he declared, hindi siya genius eh. Sabi niya, yung kanyang mga na-invento, sabi, yung pagiging genius niya, sabi niya, is 99% perspiration and 1% inspiration, sabi niya. Ibig sabihin, mas matindi yung, bakit siya naging genius, hard worker siya. Nagpawis siya, nagpagod siya. Yung inspiration, 1% lang sabi niya. So hindi siya umaasa sa mga mag-i-encourage sa kanya. Yung maniniwala sa kanya. Tayo kasi, pag walang naniniwala sa atin, walang nag-i-encourage at walang nanonood, tumitigil tayo. Siya kahit tulog na lahat, walang naniniwala sa kanya, siya tuloy-tuloy pa rin sa kanyang hard work. Sabi niya, I believe, sabi nga ni John Maxwell, I believe his success was also the result of a third factor. Hindi lang yung pagiging genius at hard worker, kundi yung kanyang positive attitude, positibong pananaw, an attitude of an overcomer. Napaka-optimistic po ng tao ito. Thomas Edison was an optimist. Pag sinabing optimist, palagi siya nakakakita ng solusyon at posibilidad sa mga problema. Yun ang pong pessimistic, palagi siyang nakakakita ng mga problema sa mga solusyon. Meron lang ang solusyon, problema pang nakikita. No? At ang daming taong ganyan ngayon. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, mas maraming na-bless at napagpala in this pandemic. Mas maraming nakatipid. Although sa iba talaga, very challenging. Pero sa totoo lang, mas marami pa ang umunlad ngayon. Napasyon, dami nagpapagawa ng mga building, ng mga bahay. Kasi hindi sila natingin sa problema. Ang nakikita, solusyon, opportunity. Kaya lagihan natin ang ating mga paningin. Amen? Kapampangan, patsyatigyan panintunan. Sa Kapampangan, pag may inahanap kami, ang salita namin, isala mo rin mata mo. Ano? Bala mo wari, rin ka mata, pwede lang sumala. Yung sa Tagalog, pakaliwanagin mo, pakalinaw mo ang paningin. Na para bagang yung paningin mo ay lilinaw pa. Ibig sabihin, mag-focus ka, tumingin kang mabuti. Nandyan lang yan. Amen? Yung hinahanap mong pagpapala, blessing, tumingin kang mabuti. Nandyan lang yan. So ito po si Thomas Edison, napaka-optimistic po niya. Who saw the best in everything. He once said, if we did all the things we are capable of doing, kung atin na lang daw pong ginagawa, yung kaya nating magawa, we would literally astound ourselves. Sabi niya,
yung ating mismong mga sarili, mabibigla natin. Yung ba talaga mamamangha natin, mabibigla. Wow, nagawa ko pala ito. So mga kapatid, bawat isa sa atin, we are capable of doing things. Hindi na sa genius tayo. No? Dahil yung talagang naniniwala ka. And you will work for it. Amen? When it took him 1,000 tries to find the right materials for the incandescent light bulb. Nung naghahanap siya kasi hinahanap niya paano niya masosolusyonan ang problema niya para magkaroon tayo ng incandescent light bulb. Kaya meron tayong ilaw ngayon. No? He did not see them as failures. Kasi more than 1,000 times nag-fail siya, parang failure. Ano? Pero sabi niya, he didn't see them as failures. With each attempt, he gained information about what didn't work, bringing him closer to a solution. Yan po siya, napaka-optimistic niya. Sabi, nakadiscover naman siya ng hindi pala pwede. Hindi pala pwede ito. So ngayon, malapit na ako sa solusyon, sabi niya. He never doubted that he would find a good one. Kailanman, hindi siya nag-alinlangan na kasi makakasumpong, makakakita ng isang magandang bagay na solusyon sa kanyang imbensyon. His belief could be summarized by his statement. Sabi niya, many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. So ito pala yung failure ng marami sa buhay. Yung mga taong hindi nila napagwawari, napag-uunawa, na napakalapit na pala nila sa tagumpay, kaya lang sumuko sila. Pagkisama mo sa iyong katabi, huwag kang susuko. Kahit napipaligiran ka na, huwag kang susuko. Amen? Sabi nga po riyan, ito yung nabasa kong kwento niya, probably the most notable display of Edison's positive attitude can be seen in the way he approached tragedy that occurred when he was in his late 60s. So dito natin mapapansin yung kanyang kapansin-pansin na pag-uugali. Kung paano niya hinaharap, no, yung mga trahedyang nagaganap sa buhay. Especially nung edad siyang 67 years old. Nung pong December 1914, yung kanyang laboratory, napakalaki na kanyang laboratory, no? Ito po tinayo sa West Orange, New Jersey. Kilala po ito. It was very famous. Ang tawag niya dito, the 14 building complex. Ano? He called the 14 building complex his invention factory. So lahat ng kanyang mga invention, lahat ng kanyang mga ideas, lahat ng mga prototype na pwedeng ma-invento sa darating na future, nandun lahat. At ang lawak po nito, ano? Mas malaki pa po sa 3 football field. Ganun po kalaki yung kanyang laboratory, no? At nandun po lahat yung kanyang mga pangarap, imbensyon, mga ginagawa, mga project. Ang nangyari po, nasunog. Nasunog yung kanyang mga pinagtrabahuhan. Kung saan matanda na siya, doon pa nawala lahat. Pero tingnan yung kanyang attitude. Ang ginawa niya nang nasusunog na yung laboratory, lumabas siya sa labas. No? At kumuha ng upuan. Naupo, pinanood yung nasusunog. And then, napatayo siya. At dinilang mabuti yung ganda ng laliliyab na apoy. Yung kanyang anak na si Charles, inahanap siya. No? At kanyang mga kapatid, nag-aalala, baka nasunog si Thomas Edison. Sabi riyan, as he stood outside and watched it burn, he is reported to have said, kids, sabi niya, go get your mother. Sabi niya sa mga anak. No? She'll never see another fire like this one. Kasi po, dahil yung laboratory, mga chemical, yung pag-aalab niya, yung apoy, ibang klase yung ganda. So, salip na malungkot siya, discouraged, ano? Salip na maaring galit pa sa Diyos. O sino bang sisisihin niya? Wala siyang sinisi. In-enjoy niya yung moment na yun.
At pinatawag yung kailang sabi sa mga anak, tawagin yung nanay mo. Sabi niya, minsan lang siyang makakita ng ganitong klaseng sunog. Most people, sabi nga rin, would have been crushed, but not Edison. Now, Thomas said after the tragedy, I am 67, but not too old to make a fresh start. I have been through a lot of things like this. Kaya kinabukasan, sabi niya, wala siyang tinanggal na trabahador. Nanghiram sila ng mga gamit, sabi niya, bukas, sabi niya. Kinabukasan, sabi niya, bukas, sabi niya, start natin magtayo. Kaya kinabukasan, nag-meeting lahat yung kanyang mga magagawa. Ito sabi ng isa, saan tayo kukuha ng pera? Sabi ng isa. Alam mo ang ginawa ni Thomas Edison? Kaibigan niya si Henry Ford. Pinahiram siya para makapagsimula. He rebuilt the lab and kept working for another 17 years. Sabi niya, ang dami ko pag gustong gawin. Ang dami kong idea. Sabi niya, kaya lang, sabi niya, baka mabuhay lang ako hanggang 100 years, sabi niya. Although namatay siya ng 80 plus age, hindi siya umabot ng 100 years. Pero napaka-positibo ng taong ito. Now, bago ito kinuwento sa inyo, itong kwentong ito nakaka-inspire. May mga dreams kayo. May mga pangarap kayo. May mga inaasam tayo sa buhay natin. Pero kung minsan dumarating sa buhay natin yung mga tinatawag na mga tragedy, yung mga pagsubok. Ngayon, pag wala tayong an attitude of an overcomer, matatalo tayo. Kaya nga itong ating pag-uusapan ngayon, yung pangalong susi, para sa personal development. No? Itong pangalong susi, yung word na overcome. Sabi nyo, overcome. Let your dream come true. Ating isigaw, my dream will come true. My dream will be realized because I am an overcomer. Higit pa ako sa mananagumpay. Naintindihan ko yung ganyang klaseng senaryo sapagkat hindi madaling magtagumpay. Sa buhay ko, maraming dahilan para maging bigo ang buhay ko. At alam ko, marami sa atin ganyan din. Pero may nilagay sa atin ang Panginoon Espiritu. A spirit of an overcomer. Taglay natin ang Espiritu ng Kristo na kung saan napagtagumpay niya lahat ng sagabal sa buhay, libingan, kamatayan, kasalanan, lahat. Si Satan ay napagtagumpay niya. Lahat ng pwedeng humadlang sa pangarap ng Panginoon ay napagtagumpay niya. At tayo naman ngayon, magtatagumpay tayo dahil nagtagumpay na ang Panginoon. Amen po ba? Kaya lang po, hindi ganun kadali kung minsan. Kasi tao pa rin tayo. Kaya nga po, sa aking pananalangin, meron tayong 5 D na kailangan nating ma-overcome. 5 Ds to overcome. Very familiar po ito. But we are in need of reminder. Kailangan tayong mapaalalahanan sa 5 katotohanan ito. Una po yung discouragement. Pangalawa yung distraction. Pag sinabi distraction, yung mga nangaabala sa atin, kumukuha ng ating atensyon. Yung mga nadideviate tayo. No? Nawawala tayo sa track. Nadidiscourage tayo. And then yung depression. Sa punto, ang daming depressed. Yung deception. Matindi po yan. We have an enemy, Satan. And sometimes, our own heart can deceive us. Our own understanding can deceive us. At saka yung demonization. You can be demonized. Hindi ka pwedeng ma-demon-possessed, but you can be demonized. You need to overcome these 5 things. These 5 Ds, if not overcome, can sabotage your dream. Gaano man kaganda ang pangarap mo, hindi ka mag-grow, hindi ka lalago. At pag hindi ka nag-grow, hindi ka na-develop, yung pangarap mo ay hindi mo mararating. Amen po ba, mga kapatid? Now, sabi nga po, minsan daw po nagkaroon ng garage sale si Satan. No? Pinagbibili yung kanyang mga tools. And then, ang iba, murang-mura. At merong nandoon, nakadisplay lang. At merong gustong bumili ng tools na yan sa kanyang garage sale. No? Sabi niya, not for sale yan. Bakit not for sale? Sabi niya, kasi yan ang aking pinaka-useful tool, yung discouragement.
Lahat tayo ay dumadaan sa mga discouragement. Maaring meron nakikinig ngayon, discouraged ka. I want to tell you this, don't let your discouragement make Satan rejoice. Hayaan mo yung discouragement mo, ma-discourage sa'yo. Amen. Gusto kong maging ganun ang kaisipan natin. Hayaan mo na yung discouragement mo ang ma-discourage sa'yo, hindi ka yung ma-discourage. Kasi, alam mo kapatid, God can never use a discouraged servant. Ang discouragement nakakahawa. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Israelites hindi nakapasok sa promised land. Yung 10 nagbalita ng bad report. At ang buong bayan ng Israel ay na-discouraged. And because of that, hindi nakapasok sa promised land. God can never use a discouraged servant. Hindi ko alam ang yung sitwasyon ngayon. Kaya ang pakiusap ko, huwag mong hayaan na matuwa si Satan, dahil discouraged ka. Gusto ni Satan, magmukmuka sa sulok. Yung bang mag-ebo ka. Yung bang talagang parang wala ka ng kwenta nun pag discouraged ka. Mahirap na kalaban ng discouragement. Alam mo, si Elijah na discouraged at gusto niyang mamatay. Katatapos pala niya magtagumpay sa Mount Carmel, dumating sa buhay niya yung discouragement. Si David din po na-discouraged. At because of that discouragement, muntik na rin siyang mamatay. Na-discouraged na ba kayo? Ang mahirap, pag nakaka-discourage sa atin yung ating nakikita. Mahirap harapin yun. Especially, if your face is your problem, you cannot face your problem. Ewan ko na ako yung joke. If your face is your problem, you cannot face your problem. And that is very discouraging. Meron po akong sekreto yan para matuwa kayo sa itsura nyo. May bayad po yan pag tinuro ko. Alam mo mga kapatid, maraming pwedeng panggalingan yung discouragement. Pag wala kang pera. Imagine, anak ka na Diyos, wala kang pera. Mabuti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Nakaka-discourage yun. Di mo ba? Maraming pwedeng pagalingan ang discouragement. Yung hindi ka nakapasa sa yung dapat sana, 4th year ka na, graduate ka, hindi nakapasa. Nagsayang ka ng mga 3 taon, 4 na taon, nakaka-discourage yun. Yung pong nagpipray ka gumaling sa sakit, hindi ka gumagaling, nakaka-discourage yan. Maraming pwedeng panggalingan yung discouragement, yung sobrang kang pagod, yung criticism, yung rejection. Kaya pag hindi mo na-handle yung rejection and criticism of people, you will get discouraged and your dream will be sabotaged. Ano po, itong si Jack Ma, itong Chinese businessman, may-ari ng Alibaba. Ano po, ilang beses siyang na-reject? More than 10 times. Sa Oxford, na-reject. Sa KFC yata, na-reject din. Pero hindi siya nagpatalo sa kanyang discouragement. Ang isang matinding nakaka-discourage sa mga young people, pag yung crush mo, hindi kanya crush. Yung love mo, hindi kanya love. Yung iniisip mo, hindi kanya iniisip. Nakaka-discourage yun. Naranasan ko na po yun. Amen. So mga kapatid, ito ang tanong, how to overcome discouragement? Ito ang challenge. Para ma-overcome ang discouragement, kasi ang dami nakaka-discourage. Sabi nga po ng isang kasabihan, pag tumingin ka sa sarili mo, madi-depress ka, madi-discourage ka. Pag tumingin ka sa paligid mo, madi-discourage ka. No? In other words, maraming nakaka-discourage sa ating kapanahonan ngayon. Marami pwede magbabagsak sa atin. Now, how can you overcome discouragement? Ito ang challenge ko. Kaya natin to. Turn your discouragement into a joyful hope. Yan po si Thomas Edison. Turn your discouragement into a joyful hope. Pwede ba yan, Pastor? Discouraged na nga ako, magsasaya pa ako ng pag-asa, yung magkaroon pa ako ng gagalakan ng pag-asa. Alam po mga kapatid, maraming dahilan para huwag tayong mawalan ng pag-asa at tayong magalak. Merong kwento sa Bible na discouraged at muntik siyang mamatay. Pero na-overcome niya yon. Ito po ay si David. Ang ating titingnan ng 2 tao, David and Abraham. Unahin natin si David.
Sa 1 Samuel chapter 30, verses 1 through 6, ito si David po, during this time po, para po siyang naging mercenary, in a sense. Kasi pero hindi naman talaga sa mercenary. Ang ginagawa niya, nilulusob niya, hindi mga Israelites, kundi mga kaaway din ng Israel. Kasi during this time po si David, wala sa Israel, pinapatay ni Haring Saul. Kaya nagtayo siya ng kanyang sariling grupo. No? Ang ginagawa niya, nagpoprotekta siya ng mga kapwa Israel, mga kamukha ni Abigail. No? They are providing, he is providing security and protection sa mga business noong panahon yon. And then, lulusob naman siya sa mga kaaway ng Israel. Minsan, pagkatapos na lang lumusob, umalis sa kalang kampo, naiwan ng kanilang pamilya sa Siglag. Sabi riyan, nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Siglag ng ikatlong araw. Ito yung pagkatapos ng makipaglaban. No? Ito hindi nila alam. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Siglag. Nilusob nila ang Siglag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito. Bata man o matanda. In other words, walang tinira. Walang awa. Pero maganda, walang pinatay. Walang pinatay kahit isa. Pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Pwede kasing ibenta yon, gawing alipin. Yun ang kanilang purpose eh. Bakit hindi pinatay? Nga verse 3, nang makarating si David at ang mga tao niya sa Siglag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. So, nakaka-discourage to. Masaya kang galing sa trabaho, then uuwi ka, ang sitwasyon. Talagang nilusob ng mga tulisan ang kanilang kampo. Na verse 4, kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng gusto. Hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Alam ko, nakaranas na kayo ng pag-iyak na sumasakit na ang iyong dibdib, di ba? At wala ng luha. Hindi, sisigok na ka. Sinisunok ka na sa pag-iyak. Ang sakit doon. Ito yung naranasan nila. Nang hina sila, nang lambot na. Sa sobrang discouragement, sa sobrang sama ng loob at hinanakit at panglulumong. Hanggang sa wala silang lakas para umiyak. At doon napapasok yung discouragement. Sabi ng verse 5, kasama sa mga bihag ang dalawang anak ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Na verse 6, sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Batuhin kang mamatay. Sinisisi yung leader sa nangyari sa kanilang pamilya. So, natakot si David. Na-discourage si David. At ang sabi niya, pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Sa ibang salita, sa English, but he encouraged himself in the Lord. Or he found strength in the Lord. So itong si Haring David, muntik na siyang mamatay sa discouragement. At muntik na siyang patayin ng kanyang mga kasama. Mga tauhan niya na tinulungan na ngayon siyang sinisisi at gustong patayin sa pagitan ng pagbato. No? Pero, meron siya nakitang lakas kay David. Baka mahinang-mahina na sa David, biglang lumakas sa David. At yung mga nagbabalak na masama sa kanya, nakita yung pagiging leader niya. Na meron pa rin pag-asang naanilag kay David kasi nakita nila hindi siya nanatiling lugmok, hindi siya nanatiling discouraged, hindi siya nanatiling walang lakas. Hindi lang tinuloy ang kanilang balak kasi nakita nilang kakaiba sa David. Nabagaba sila, wala ng pag-asa. Pero sa David, nakita nila, napakitagumpay yung discouragement at nakabanaag sila ng pag-asa. Kung itutuloy natin ang kwento riyan, ang ginawa ni Haring David, no, pinakuha yung ephod at sinuot yun. Yun po yung ephod suot ng mga saserdote yon. And then pinakuha po yung tablets, and then nag-pray sila. They sought the Lord. They cast a lot and they sought God kung ano lang dapat gawin. Now, how to turn your discouragement into a joyful hope? Number 1,
Look to God, who is the source of hope. Ito ang ginawa ni David. Alam mo mga kapatid, sabi ko kanina sa inyo, ang dami nakaka-discourage. Madalas sa ating mga sarili, discourage tayo. Meron tayong nasabi, nagawang desisyon, nangyari sa atin, o mga naiisip. Many people are not happy about themselves. Kumisan sa sarili natin, nadidiscourage na tayo. Sa kapwa pa kaya natin? Kung sa ating mga sarili, nadidiscourage tayo, sa ating kapwa, sa mga sitwasyon natin, pwede tayong ma-discourage. Ang pwede lang magbigay sa atin ng lakas ay ang Diyos. Ngayon po, panahon ng eleksyon. Panahon na naman ng eleksyon. Marami kuminsan, may kanya-kanyang manok. May mga pinopost sa Facebook. Na para baka ngayong mga politician na yan ang pag-asa. Pero sa bandang uli, ipapahiya lang tayo yan, ipapaiyakin lang tayo nila. Hindi sila ang ating pag-asa, mga tao lang sila. Maging si Brother Manny Pacquiao, hindi ang ating pag-asa. O sino bang po mga kandidato? Ang tanging natin pag-asa at lakas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya pakiusap ko po mga kapatid, huwag kayong magpo-post na kung ano-ano, pagkatapos parehong born again, parehong Kristiyano, nag-aaway. Nagbabastusan. Baka pinagtatawa na lang tayo ng ating mga politician na yan, ng mga dala-dala natin. Ngayon, hinahanap kayo yan. Kinukuha ang ating loob. Baka pag nakaupo na, nakalimutan ka na. Wala nang pakialam. Alam mo, saan nangyayari sa atin ngayon? Sa ating kapanahunan. Imagine, yung ating mga binoto. Yung ating mga binoto. Sino ba ang ating mga binoto? Yung ating mga binoto, gumagawa sila ng mga batas na laban sa pamilya at laban sa bansa. Kamukha ng online sabong. Ang dami ng sugal sa Pilipinas. Dinagdagan pa. At ang matindi, yung online sabong everywhere. Everywhere you go. Every step you move. Online sabong is watching you. Nandiyan. Nag-provide pa ng TV. Magdamagan. Sino nagdesisyon yan? Mga mababatas natin. Mga leader natin, na mga binoto. Pero ang mga disyong ginawa nila, kahit baral na ko ngayon, okay lang. Pero si Pastora, ayaw muna. Yung mga ginagawa ng disyon, laban na sa pamilya yan. It is not for the family yan. Kaya mga kapatid, huwag na kayong makipag-away sa mga, ang tanging pag-asa natin, mabago ang puso ng tao. Alam mo mga kapatid, ako dati, nagsusugal. Dati akong mangobra ng wedding. Bakit hindi na ako nag-wedding at hindi na ako nangongobra? Nabago ang puso ko. Kasi, ang solusyon kasi, wala naman sa taong magiging leader natin. Maaari nakakatulong yan, yung ating tinatawag na mga lesser evil. Ang totoong kailangan natin ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Ang church, ipipreach ang gospel, isi-share ang gospel, mag-umpisa sa atin, sa pamilya, at aabot sa barangay, aabot sa probinsya ang pagbabago. So please, pakiusap ko kung meron pong nakikinig kayo na talagang in ka, talagang on fire ka sa politika ngayon, sa mga manok mo, kung sino man po sila ang dinadala nyo. Kung born again tayo, please, respect one another. Amen. Huwag tayong mag-judge sa ating kapwa. Plano ko nga kanina, Pastor Marlon, pag sa pipipris ko sana, magsasapatos ako ng pamboxing At nakashort ako dito, mayroong kape de oro. At nakaboxer ako. And then mayroong globe. Pero hindi. Kaya nga po sa atin, wala tayong dadalhin na politician. Amen. Magboto kayo ayon sa inyong konsensya. Isang araw pag-usapan pa natin yan. We will give you a guide. Please, please, huwag na tayong mag-isawsaw. Huwag tayong mambato ng kwapa-Kristiyano. Magrespetuhan po tayo. Amen. Alam po, hindi ko planong mapunta riyan Pero I want to remind you, ang pag-asa natin wala sa tao. Sabi nga po ng Jeremiah, 17 verse 5, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Cursed is the man that trusted on man. Na yung kanyang lakas ay parang sa tao, na para bang ang pag-asa mo, pag binuto mo ito, masosolve ang problema ng mundo, problema ng Pilipinas. Mga kapatid, isa lang ang pwedeng makapag-solve niyan ng problema ng mundo talaga. Pag dumating na ang Panginoong Yesus. Amen?
Ngayon ang ating sinosolve ngayon, kanya-kanyang problema muna. Kasi pag nasolve ko ang problema ko, nagbago ang buhay ko, hindi na ako problema ni Mayor. Amen po ba? Kaya tayo mga servant of God, pag nasharean mo ang pamilya ito, nagbago, naging masipag, naging mga Diyos, hindi na nagnanakaw, hindi na nandaraya, nakabawas na sa problema sa barangay. Pag ang isang barangay nagbago, o nakabawas na sa problema ng probinsya. Pag ang isang probinsya nagbago dahil sa gospel, nabawasan ang problema ng Pilipinas. Anong ibig sabihin? Dalhin natin ang mga tao sa totoong pananampalataya. Sa ating Panginoon Yesus. Yung oras natin sa kaka-Facebook patungkol sa pinapanood, sa YouTube, yung mga kung ano-ano mga pangako at mga siraan, batuan ng mga politician at yung mga comments sa baba na nakakasakit ng loob ko minsan. Kasi yung manok mo, tinitira na at tinitira mo naman yung manok niya. Huwag mong sayangin ang oras mo dyan. Ang gawin mo, manalangin ka, mag-share ng gospel, gumawa ng mabuti, mag-disciple tayo. Amen? Mag-disciple tayo at magbabago ang mundo. Nakaka-discourage yan eh. Nakaka-discourage. Alam ba kahit Kristiyano pang umapo? Hindi pa rin eh. Malalim na ang karamdaman ng mundo. Isa lang talagang pag-asa natin. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Yesus. Amen po ba? Sa ngayon, personal tayo nagbabago. Nagsusubikap. Pamilya, personal. Pag marami na tayong nagbago, no? Pamilya, nagsumikap, nasosolve ang problema. Hindi ka nasasama sa rally na nakikipaglaban, humihingi ng karapatan. Hindi ka na nagrereklamo sa gobyerno kasi ikaw mismo nagsusumikap. At pangako naman ng ating Panginoon, pagpapalain niya tayo, pag ating inuna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat idadagdag sa atin. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito sa David, may limitasyon eh. Ano ito si David? Yung kanyang mga disciple, nagalit sa kanya. Great leader na yan. Gusto pang batuin. Matindi na si David. Minsan inisip natin, pag si David ang naging leader, uhusay lahat siya. Man of God dyan, si David. And yet si David nagka-problema, gusto mong batuin. And kung atin titignan sa mga darating na chapter ng buhay niya, nagkasala si David, nangalo niya. Bisa nga po sa kanyang ginawa because of pride, ang dami namatay. Because of salot sa kanyang maling desisyon. Si David na yan. So anong sinasabi ko mga kapatid? Wala kung sino mang presidente. No? Yes, magboboto pa rin tayo. Papanalangin natin sila. Pero ang punto ko ganito, hindi ko sinasabing against ako na magboboto tayo, meron tayong inaalaga ang manok. Manok man yan ni San Pedro. No? Ang punto ko ay, wala dyan ang pag-asa natin. Nasa ebanghelyo ng Panginoon. Nasa kingdom of God. Nasa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nasa panininigluhod. Magkakamali pa rin yan, mga tao lang yan. Limited lang sila. Amen? Limited, tao pa rin yan. Kaya nga po sa last days, hanap ang mga tao ng another Messiah. At sinong makikita? The Antichrist. 666. Bakit 666? Ang 6 ay number of man. Ibig sabihin si Satan, through the Antichrist, he will try to be God. To be God. To be God. Pero hindi siya Diyos. Created lang siya. Babagsak pa rin ang kanyang one world government. Kahit matalino na, inspired ni Satan. Powerful ang Antichrist. Babagsak pa rin. Only Jesus Christ can bring peace, righteousness, justice, and prosperity. Our King of Kings and the Lord of Lords, none other than the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, tumingin lang tayo sa Diyos bilang ating source of hope. Pinagmumula ng pag-asa. Yun din ang ginawa ni David eh. Sabi nga riyan, pinalakas siya ni Yahweh ng Panginoon. Sabi riyan, nang wala na siyang mapuntahan, wala nang pag-asa, Diyos lang talaga. At ang Diyos, umaabot sa mga nagpapakumbaba. Hindi na natiling lugmok si David. Natatalo lang po tayo kung ayaw natin magpatuloy. Natatalo lang po tayo kung pinamahintulutan din sa ating kalooban yung pagkatalo. Si David, hindi niya pinintulutan ng pagkatalo. Nagpatuloy siyang manampalataya, maniwala na ang Diyos ay mayroong magagawa. At sa ating magulong politika ngayon,
magpatuloy lang tayong gumawa ng mabuti, mangaral, mag-disciple. Mababago din ang Pilipinas. Amen? Sana nga. Kasi sa Bible, pasama ang panahon natin. Imagine ang ating mga pinipili maging leader, kung bisan gumagawa ng mga batas, laban na sa pamilya. Halimbawa yung divorce, baka abortion, yan, yung sugal na yan, mga sugal. Hindi ko mo legal, tama na. Hindi ko mo legal, pwede natin gawin. Hindi ko mo legal ng batas, pwede na gawin at makakabuti na. No. May ginagawang mga legal na masama sa pamilya, masama sa kabataan. Yan ang ating gobyerno ngayon. Yan ang ating sitwasyon ngayon. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, magsabi ng Amen. Pangalawa, we need to pray and get wisdom from God. To turn our discouragement into a joyful hope. We need prayer and we need wisdom. Yung makita mo yung walang yayari pala ay opportunity for us to experience the miracle of God, the power of God, and what God can do through our situation. Yan ang ginawa ni David. Nang parang wala ng pag-asa, no, tumingin sa Diyos, ang pinagmumula ng pag-asa, nanalangin siya at humingi ng karunungan. Sabi nga riyan ni David, sabi niya sa pari si Abiathar na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang special na damit ng pari. In other words, hindi lang king si David, prophet siya at priest. Kasi he represent the Lord, ano? Dinala nga ito ni Abiathar sa kanya, nagtanong si David sa Panginoon, ahabulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Nagpray and he inquire, matatalo po ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, abuhulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag. So itong sa David, hindi sa natiling nagpapatalo sa kanyang nararamdaman, sa kanyang emosyon. Nilabanan niya yon at kinompose niya ang kanyang sarili. He reminded himself, he's a man of God. Kaya nagdami siya ng damit ng pare, ng saserdote. Ayaw niyang magibabaw yung negatibong nararamdaman niya. Ang gusto niyang magibabaw yung kanyang pagiging maka-Diyos, yung kanyang pananampalataya. Kaya nagpali siya ng damit to remind the people that David can pray, that David can hear from God, that David can get wisdom, can get solution and direction from God. Kaya anong nangyari? Hinabol nila, nasamsam, at na-recover yung pamilya, walang namatay. At hindi lang yun, yung mga ninakaw nila, dumoble pa, yung mga kinuha sa kanila, nakakuha pa yung mga ninakaw, yung mga kayamanan ng mga Amalekita. At pati yung mga hindi sumama sa paghabol, ano, sila ay binigyan din. Kaya marami ay naging maligaya at masaya. So, pag nadidiscourage tayo, okay, i-remind mo ang sarili mo kung sino ka. Pray, get wisdom from God. Nagsuot siya ng kasuotan ng pare at kinausap ang Panginoon. Doon natatalo ang discouragement. Pangalo, remember, there's always a next chapter. May mga episodes, may mga seasons sa buhay natin. May mga chapter sa buhay natin. Huwag kang manatili sa chapter na yan, sa episode na yan. Pumunta ka sa next chapter ng buhay mo. Kung atin titignan, yung next chapter ni Haring David sa 1 Samuel 31, no? Si David ay magiging hari na. Babalik siya sa Huda, sa Jerusalem. Bakit? Si Haring Saul namatay na rito. And then meron ng 2 Samuel. Palaging may next chapter. Kung kaya mong lumipat sa susunod na pahina ng buhay mo, you can turn your discouragement into a joyful hope. Palakpan natin pag hallelujah. At panghuli, titignan natin si Abraham. Ito ang nakita ko kay Abraham. Si Abraham, ano man ang sitwasyon niya, he was caught by the promises of God. Sabi nga sa Roma 4:18-21, kahit wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya ng sinasabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Ang ganda sa pagkasabi sa Iglesia, against all hope. Abraham hope
Abraham in hope believed, and so he became father of many nations. Wala na pong dahilan para si Abraham ay maniwala pa at magkapag-asa pa. Pero, bagamat kahit ganoon sitwasyon, naniwala pa rin siya. Ang sabi nga rin sa may verse 19, itong sitwasyon niya. After 25 years, pinagkakakuha siya ng Lord eh. Huh? 25 years ago, nangako ang Lord sa kanya. Tinawag siya, I will bless you. And then, pinagkakakuha siya ng anak. And then, eto, mag-iisang daang taong gulang niya siya noon. And doon siya, 70 years old, nagpakita sa kanya si Yahweh. Pagpapalain kita, sabi niya, I am El Shaddai, and I will make you a great nation. After 25 years, ito, ang tagal. Sabi niyan, mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Gayunpaman, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Ang sabi ng verse 20, hindi siya nag-anilangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapupurihin niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Quote siya ng pangako ng Diyos. Lubusan siyang umasa. Kahit matanda na siya, mga 100 years old, si Sarah baog. At yung pangako nagtagal, 25 years, wala pang nangyayari. And he still believe God against all hope. Pag ganun po tayo, you can overcome your discouragement and turn it into a joyful hope. Marami nasasabotage ang kanilang mga pangarap kasi hindi nag-grow. Na-discourage, hindi nagpatuloy, at dahil doon, ang kanilang pangarap hindi nangyari. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, I want to remind you, marami sa atin dumadaan tayo ng mga discouragement. Please, I beg you in Jesus' name. Discouraged ka ba ngayon? Ano man ang sitwasyon mo? Turn your discouragement into a joyful hope. Do not let your discouragement make Satan rejoice. Huwag niyong hayaan. Dahil discouraged ka, matutuwa ang kaaway sa atin. So, yung apat na yan, tandaan natin yan. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming pinupuno ng tunay pong pag-asa. Tunay na kagalakan. Salamat, Lord, na ang iyong mga salita ay palaging napapanahon. Binibigyan kami ng tamang direksyon sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Nagpapalaya sa aming puso't isip na hindi po kami mabuhay sa pagkabihag ng alalahanin ng mundong ito, ng sistema at standard ng mundong ito, Panginoon. Salamat, O aming Panginoong Diyos. Patuloy mong hinuhubog ang aming mga salita ayon sa kung anong nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you for your great word tonight, Lord. Help us always to apply your words. Help us always to obey your words in our lives. And our lives may be an inspiration to the people that we minister to, O God. We thank you for the life of Jesus, that He is our great model, and we want to be like you, O my Lord Jesus Christ. The Lord will bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you the peace, the joy, and the love. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen.